Inilantad at ginamit niya ang pagsusulat at mga ideya upang magbigay inspirasyon sa pagbabago. Inalantad ng kanyang nobela na No Limitangere at El Filibusterismo ang mga kabalakyutan at pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Siya ay pinangalan ng Jose Rizal. Aking kaibigan, kahapon, sinabi ni Gobernador General ang utos ni Dispuhol na naglalaman ng aking pagpapatapon sa dapitan. Nang araw mula ngayon ay may sasakyan ako na isang vapor, naglalayag na parang lilipad na walang alam sa kanyang destinasyon. Ano ang naghihintay sa akin doon? Wala akong pakialam. Sana ay makapiti ito sa akin at makabuo ng mga masayang alaala na dadalhin ko hanggang sa aking huling oras. Sumasayo, si Rizal. Nang dumating si Rizal sa dapitan, kasama ang isang gwardiya sibil, habang naglalakad ay nalulungkot si Jose Rizal. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakarating sila sa bahay ni Kapitan Ricardo Carniceiro. Nagbigay-pugay sa kanya ang mga sundalong bantay. Maligayang pagdating Ginoo sa aming bayan. Gracias, Kapitan. Maupo ka. Mula sa isang tabi, sumilip ang isang friary. Kilala niya si Rizal at may galit na pagkasuklam sa kanyang mga mata. Padre, siya si Rizal. Si, Kapitan. Kilala ko siya. Isang sikat na manulat ng librong No Limitangere at El Filibusterismo. Isa sa mga kaaway ng Espanya. Nakakahiya sa Katolisismo. Kilala ko siya. Nalungkot si Rizal sa kanyang narinig. Naging mabuti ang pamamalagi ni Rizal sa dapitan, nagtuturo siya sa mga bata. Ang gagamot ng may sakit. Ang gagamot din siya ng may diferensya sa mata. Pepe! Hindi kalaunan, dumating ang Oh, isang Francisco, magandang ikaw pala yan? balita sa kanya. May magandang balita ako sa iyo. Kalma lang. Ano ba yun? Halika dito, muupo muna ko. Nanalo tayo sa bulahan. Ano? Bulahan? Talaga? Magkano? Tumama tayo ng 20,000. Tayong tatlo ni Kapitan Carnicero. Tingnan mo nga naman ang swerte. Sakto, marami akong magagamitan sa pera na makukuha ko. Gusto mo pa bang magpagamot kahit pilibustero ang doktor? Oo, Pepe. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Lubos ang saya ni Pepe nang makita si Padre Sanchez na matagal na niyang kaibigan simula bata pa siya at sila'y nakapag-usap ng mabuti. Dito mo pala iginugugol ang iyong oras, Pepe? Si, Padre. Nakabili ako ng 16 na lupain gamit ang pera na panalunan ko sa bulahan. Di mapagkakaila na ikaw ay isang makata at ngayon isang na inhenyero. Ito ay magandang paraiso, malinis na hangin at magandang tanawin. Oo, Padre. Ito ay isang paraiso. Ngunit ako ay isang priso lamang. Pinagbigyan ng Gobernador General si Jose sa kanyang hilig na bumisita ang kanyang pamilya. Ano po, Inay? Upo muna kayo. Kumusta ho, Inay? Mabuti naman, Pepe. Ang itay ho, kumusta na? Mabuti naman, Pepe, dahil sa katandaan kaya hindi na nakasama. Si Leonor po, naalala pa kaya niya ako? Hindi mo ba alam, Pepe? Ikinasal na si Leonor sa isang British. Asa na siya ngayon?
Pepe, wala na si Leonor. Sobrang lungkot ni Jose sa kanyang narinig. Kadahilanan ito ay ang kanyang pag-ibig. Dumayo naman si Josephine para ipagamot ang mga mata ng kanyang ama kay Jose. Labis ang pagkabighani ni Jose nang makita niya ang dalaga. Nakaraan na ang isang linggo ay bumalik si Josephine upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Jose. There she is, Father, the love of my life. Jose, ano bang nasa isip mo? Bago mo palang nakilala ang babaeng yan, gusto mo na agad magpakasal? Pero Padre, nagmamahalan kami. Pagmamahal? Nababaliw ka na ba, Jose? Hindi ko kayo pwedeng ikasal ng basta-basta lamang. Padre, ikasal mo na kami. My love, is there anything problem? No, my love, I can handle this. Pasensya na, Jose. Ang iyong pagpapakasal ay isang... Hindi sila pinayagan ng pare na magpakasal sa kadahilan ng siya ay isang Pilibus. Disyembre 26, 1876, si Dr. Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa kadahilang napagbintangan siya na nagpasimula ng rebelyon laban sa Kastila. Ang huling katagang nabigkas ni Dr. Jose Rizal na ang ibig sabihin ay Consumatum est. tapos na. Ang pagkamatay ni Rizal ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ito rin ang naging pagsisimula ng mas malawakang revolusyonaryong kilusan laban sa mga Kastila sa pamamagitan ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. At dyan nagtatapos ang kwento.